kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ni Greg na isang OFW at masugid rin nating tagapakinig. Ayon sa kanya, ang karanasan niyang ito ay naganap noong dekada 90. Binata pa siya noong mga panahong iyon. Nagtatrabaho siya noon kasamang kanyang tiyuhin at mga pinsan sa construction. At dahil binata, kung kaya naman, hindi siya nangihinayang na gumastos ng pera. Madalas silang nag-iinuman at nakahiligan din nilang magpunta ng beer house kapag araw ng sweldo. Yung lugar kung saan sila gumagawa noon ay hindi pa matao. Yung lalawigan kasi ay nagsisimula pa lang na maging progresibo. Kaya yung pinupuntahan nila noon na beer house ay talagang kailangan mo pang sadyain. At nag-iisa lang iyon na nakatirik sa kalagitnaan ng malawak na lupain. Ilan lang rin ang mga nagpupunta doon. Mabibilang lang talaga sa daliri. Dahil parang hindi patanggap ng mga tao doon sa lugar yung ganong uri ng establishmento. Dumarami nga lang ang customer nila kapag nagpupunta sila ng kanyang mga pinsan. Kaya naman estimado sila nung namamahala ng beer house. Mayroong 3 serbidora doon at pupwede silang maitable. Magaganda sila at masasaya ding kausap. Pero lahat sila ay hindi taga roon sa lugar. Mga taga-ibang probinsya sila. Pero ayaw nilang aminin kanila Greg yun. Ang sinasabi lang nila ay taga roon lang din sila sa lugar. Nalaman naman nila Greg na taga-ibang probinsya sila dahil na rin sa kanilang floor manager. Medyo hindi yata sila nagkaintindihan. Kung kaya, alam nila Greg na hindi sila mga taga roon. Ang madalas niyang itable noon ay si Rachel. Yan ang pangalan na ibinigay sa kanya. Pero syempre, hindi naman sila naniniwalang iyon nga talaga ang tunay nilang mga pangalan. Nang unang makausap ni Greg si Rachel, ay natuwa naman siya. Dahil masaya itong kausap. At nahalata niyang may pagkamalambing ito. Pero naisip niya ring marahil ay ganun lang talaga ito sa mga customer niya. Sa ilang beses pa nilang pagpunta doon ay napapansin ni Greg na parang nahuhulog na siya sa dalaga. Kaya pilit niyang pinigilan ang sarili. Inisip niya na lang na naroon lang sila para maglibang. Kaya lang parang malakas talaga yung hatak sa kanya nito. Lalo na kapag nag-umpisa na itong magsalita. Para kasing pati mga mata nito ay nangungusap din. Nang ika-4 na punta na nila doon, ay napansin nilang tila lumaki yata yung beer house. Pagpasok nila, ay kanilang nalaman mula sa floor manager na nagdagdag pala sila ng mga kwarto. At yun daw ang magsisilbing pinaka-VIP nila. Napabirong sabi pa nito sa kanila, doon daw, kahit ano, ay pwede nang mangyari. Nakita ni Greg na nangintab bigla ang mata ng kanyang mga pinsan. At napansin din nilang nadagdagan ng 2 yung mga babae nila. 5 na silang lahat na nagsisilbing serbidora. Nang nakakadalawang bote na sila, ay biglang nagsalita yung isang pinsan nila Greg at sinabing mag-VIP na raw sila.
Gusto daw kasi niyang masubukan kung totoo nga ba yung sinabi ng floor manager. At yun nga ang kanilang ginawa. Kaya lang, bukod sa mas mahal ang magiging presyo ng inumin doon, ay mayroon pang tinatawag na bar fine. At iyon ang pinakamahal. Naisip nilang iyon na marahil yung pinakabayad sa sinasabi ng manager na kahit ano ay pwede nang mangyari doon. Kanya-kanya sila ng kwarto na pinasukan. Nasa bandang likuran niyon. Pagpasok ni Greg ay napansin niya kaagad na maliit lang yung silid na iyon. Nasadya yatang sinukat para lang talaga sa 2 tao. Nang maupo na sila ni Rachel, ay napansin ni Greg na parang hindi na ito gaano kumikibo. Naisip niyang siguro ay kinakabahan din ito sa kung ano ang kanyang gagawin. Uminom pa muna sila, pero sinimulan na ni Greg na umakbay sa dalaga. Medyo idinikit na rin niya ang kanyang katawan dito. At nalanghap na niya kaagad ang mabangong amoy nito. Parang lalong mas bumilis pa yung pagtibok ng kanyang puso. Kinakabahan na rin siya. Dahil unang beses pa lang rin niya iyon. Isang lagok pa mula sa baso ng alak at nakakuha na siya ng dagdag na lakas ng loob. Inilapit niya ang kanyang labi sa dalaga at napansin niyang hindi naman ito umiwas. Kung kaya, sinamantala na niya yung pagkakataon na iyon. Hinagkanan niya kaagad ito sa kanyang labi at naramdaman niya ang init at lambot noon. Kasabay noon ay naramdaman din ni Greg yung mga kamay ng dalaga sa kanyang likod. At kanya na itong inihiga sa malambot na upuang iyon. Naging mas mariin pa ang kanyang paghahalikan habang mas humihigpit namang lalo ang pagkakayakap sa kanya ni Rachel. Sinimulan na niyang ibaba ang kanyang mga halik sa dalaga. Napansin niyang parang mapuputol ang kanyang hininga dahil sa sobrang kaba. Hanggang sa ibigay na niya ang kanyang bigat sa katawan ni Rachel at naramdaman niya ang lambot ng katawan nito. Pero bigla siyang natigilan nang kanya namang maramdaman ang mga kuko ng dalaga na unti-unti nang bumabaon sa kanyang likuran. At maya-maya pa ay naramdaman na rin niya ang hapdi. Gusto niya sanang tiisin iyon pero parang hindi na niya kaya. Kaya tumigil na muna siya at napatingin sa mga braso ng dalaga na nakayakap sa kanya. Kanya sanang aalisin iyon sa pagkakayapos dahil sa nasasaktan na nga siya. Pero parang lalo iyong masumigpit. Sa kanyang pagtataka ay napatingin siya kay Rachel. At laking gulat niya nang kanyang makita ang nanlilisik nitong mga mapupulang mata at matindi ring naglalaway. Bukod sa mga kamay nitong nakayakap ng mahigpit sa kanya, ay naramdaman na rin niya yung mahabang buhok nito na pumulupot sa kanyang batok. At pilit na inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. At para bang sabik na sabik itong siya ay kagatin. At hindi rin nakalampas sa kanya yung mga matutulis nitong mga ngipin. Biglang bumalik sa alaala niya yung pagiging tahimik nito at bigla ang pagbabago. Naisip ni Greg na marahil ay yun ang dahilan. May masama na pala itong binabalak sa kanya. At bigla na lang nabasag ang katahimikan nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng isa nilang pinsan.
at nasundan pa iyon ng mga pagkalabog sa dingding. At gayon din ang iba pa nilang mga kasama. Mabilis na itinukod ni Greg ang kanyang kamay sa dibdib ng dalaga. At nang hindi pa rin ito bumibitiw, ay dinampot na niya ang isang bote at siyang inihampas sa ulo nito. At nang mabasag, ay ginamit niya ang natitirang parte noon na nasa kanyang kamay upang hiwain ang buhok at braso nito. Pero nang maputol pa lang ang ilang bahagi ng buhok nito, ay bigla na itong humulagpos at napasigaw ng upod lakas. Napansin ni Greg na lupa itong nasaktan nang maputol ang maraming hibla ng kanyang buhok. Iniamba niya yung hawak niyang bubog at para bang kanyang sinasabi na sasaksakin niya ito kapag lumapit, hanggang sa makalabas na siya ng silid at nakita niya ang kanyang mga pinsan na nagtatakbuhan na rin palabas. Ang isa pa nga sa kanila ay nakita niyang duguan, pero hindi pa niya matiyak noong mga sandaling iyon kung sarili pa niyang dugo yon. Pero nag-alala si Greg, lalo na nang makita niyang nag-iba na rin ang itsura pati nung namamahala. Itinulak nila ang mga lamesa papunta sa mga ito upang sila ay makatakas. Pare-parehong nawala ang mga tama nila at nagmamadaling tumakbo para makalayo mula doon sa beer house na iyon. At nagulat pa silang lahat nang makita nilang may mga malalaking aso at baboy na sumusunod sa kanila. Nang nasa daan na sila, ay nalaman nilang nakagat pala ang isa nilang pinsan na siyang dahilan ng pagkakaroon nito ng maraming dugo sa kanyang damit. Pansamantala nila iyong tinalian ng panyo upang umampat ang pagdurugo. Hindi sila makapaniwala na mararanasan nila yung ganong pangyayari, dahil ang nasa isip lamang nila ay ang magsaya at maglibang. Nang malaman ng kanilang tiyuhin at ibang kasama ang nangyari, ay kanila pang binalikan yung beer house na iyon na kanilang sinasabi ng sumunod na araw. Pero laking pagtataka nila nang hindi na nila iyon matagpuan. At yung dating malawak na lupain kung saan iyon nakatayo ay wala na rin doon, pagkat ang naroon ay mga nagtataasang puno. Malagubat na ang lugar. Kaya sinabi ng kanilang tiyuhin na baka namali lang daw sila nang napuntahan. Pero tiniyak nilang tama ang lugar, pagkat ilang beses na silang nagpunta doon. Kaya pati mga kasama nila ay hindi makapaniwala at sinabing baka nalasing lang sila ng gusto. Pero hindi sila maaaring magkamali, sapagkat 5 silang lahat na nakaranas noon at pare-pareho sila ng naging karanasan. Isang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan, pagkat tag-iisa sila ng babae na ipinasok sa bawat kwarto at lahat ng mga iyon ay mga aswang. Naiisa lang rin ang gusto, ang sila ay lapain, na literal na kainin. At kanila pang idinitali sa kanila kung ano ang mga nangyari. Ipinakita din ng pinsan nila Greg ang kanyang sugat. Pero tulad nga sa kasabihan, to see is to believe. Kung kaya nung uli ay hindi pa rin sila pinaniwalaan ng mga ito. Nang pakiramdam pa nga nung iba ay ginugood time lang sila nila Greg, na kumbaga sa panahon natin ngayon, isip nila ay prank lang.
dahil doon ay bumalik na lang silang lahat sa kanilang trabaho na walang napala. Hindi rin nasilayan nung mga kasama nila yung mga magagandang babae na kanilang ipinagmamalaki sa kanila. Mula noon ay iniwasan na ni Greg ang magpunta sa kung saan-saan. Naging maingat na rin siya pagdating sa mga babae. Tuwing may makikilala siya, kahit anong ganda o lambing pa nito, ay talagang kinikilatis niya munang mabuti at hindi kaagad nagpapadala. Pagkat ayaw na niyang maulit pa yung nakakakilabot niyang karanasan na minsan na naglagay ng buhay niya sa panganib. Isang karanasan na kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan. Isang pangyayari din na nagsasabing ang buhay talaga dito sa mundo ay lubang mahiwaga na hindi mo alam kung ano ang mangyayari at kung kailan. Malay mo, ikaw naman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango mula sa tunay na mga pangyayari na ibinahagi ng isang taong malapit sa akin. Natatawagin na lang natin sa pangalang Rene. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Hindi ako dati naniniwala sa mga kwentong aswang. Pero nagbago ito nung mismong maranasan ko. Taong 1982 na mangyari ito sa akin. Dumalo kami noon sa isang handaan. Ang sabi sa akin nung kaibigan ko ay paligo daw yung aming pupuntahan. Doon po kasi sa amin noon, kapag nakapanganak sa unang paligo ay talagang pinaghahandaan para iyong pasasalamat dahil ligtas kapwa yung mag-ina. Medyo nahiya ako noon kasi naisip ko na naimbitahan na nga lang siya, pagkatapos ay kanya rin akong niyaya para isama doon. Isa pa, hindi ko kilala kung sino-sino ang mga taong naroon dahil hindi ko naman mga kaano-ano. Pero mapilit yung kaibigan ko. Kahit anong tanggi ko ay ayaw talaga niyang pumayag na hindi ako maisama. Kaya nung huli ay pumayag na rin ako at sinabi ko na lang na siya nang bahala sa akin. Sabi naman niya ay wala umanong problema dahil mababait naman daw yung mga tao doon at sinabihan pa nga raw siya na magsama. Bali mga 2 baryo ang layo nung aming pinuntahan. Nang dumating kami doon ay saktong nakapagluto na. Pero mayroon pa sila noong inaasikaso na isa pang baboy. Nang makita kami nung kaibigan ko nung isang lalaki ay agad niya kaming niyaya na kumain. Nung huli ay nalaman kong siya pala yung asawa nung nanganak. At naisip kong ito marahil yung kakilala ni Pino. Hindi naman ganun karami yung mga tao. Sa palagay ko ay yung mga malapit lang nitong kaanak at ilang kaibigan ang inanyayahan. Nang makatapos na akong kumain ay nagpaalam akong sandali kay Pino at sinabing doon ko na lang siya sa labas ng bahay hihintayin. Doon kasi kami pinakain sa may kusina sa loob ng bahay dahil yung mahabang mesa na nasa labas ay puno na ng mga taong
nagkakainan. Paglabas, dahil sa wala naman akong kakilala doon, kaya medyo nahiya ako. Naglakad ako papunta sa likuran ng bahay. At bigla akong nagulat. Medyo hindi pa nga ako makapaniwala noong una. Dahil kitang-kita ko kung paano lantakan ng ilang mga kalalakihang naroon sa di kalayuan yung hilaw na laman loob ng baboy. At akala mo ay mga uhaw na uhaw kung paano nila ininom yung dugo noon. Nanindig talaga yung mga balahibo ko sa katawan nang aking makita iyon. Kaya mabilis kong itinago ang sarili sa may gilid ng bahay. Kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya hindi ko na nahintay pa si Pino. Pinuntahan ko na ito sa loob ng bahay at niyayang umuwi. Nagtaka naman ito at sinabing nakakahiya raw sa may bahay na pagkatapos naming makakain ay agad na lang kaming uuwi. Dagdag pa niya ay makikipag-inuman pa raw kami. Gusto kong sabihin sa kanya na kapag hindi kami agad na umuwi ay baka kami naman ang kainin ng mga taong naroon. Pero hindi ko magawa dahil siguradong maririnig ng mga taong nasa paligid namin. At hanggat maaari ay ayoko talagang magpalata na may nalalaman na ako tungkol sa kanila. Halos bigain ko yung aking utak sa isip ng kung anong paraan ang dapat kong gawin para makaalis sa lugar na iyon. Di nagtagal ay biglang naputol yung pag-iisip ko ng malalim nang biglang pumasok yung asawa ng nanganak at niyaya na kami na mag-inuman sa labas. Minadali namang bigla ni Pino yung kanyang kinakain nang marinig yung lalaki. Paglabas namin ay kinawayan kami ng dalawang naroon sa may mahabang mesa. Habang papalapit kami ni Pino ay talagang ang sama na ng kutob ko. Grabing kaba na yung nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Pero yung kaibigan ko ay tila nasisiyahan at walang kamalay-malay kung anong kapahamakan na ang naghihintay sa amin. Nang mga pasado 4:00 na ay unti-unti nang naging kulay kahit yung paligid dahil sa sikat ng araw. Kaya mas lalo na akong kinabahan. Tumanggi muna akong tumagay. Nagdahilan na lang ako na sinabi kong tatagay din ako mamaya, na magpapababa lang muna ako ng kinain. Bagay na kanila namang pinagbigyan. Naisip ko noon na ilang oras na lang ang natitira sa amin para makaalis doon sa lugar. Dahil di na magtatagal at magkagabi na. Nang marinig kong nagpaalam si Pino para umihi, ay sinabi kong sasabay na ako. Kahit pa nga, hindi naman ako naiihi nung mga sandaling iyon. Nang umiihi na si Pino ay sinabi ko sa kanya yung aking natuklasan. Kaya kailangan na naming umalis. Pero sa halip na makaramdam din ito ng takot at mabahala, ay kanya lang akong tinawanan. At sinabing umandar na naman raw ang aking imahinasyon.
Minsan ko pa siyang pinilit na umalis. Pero ayaw niya talaga. Nanawili na masyado ito. Palibhasa kasi, suga pa sa alak. Bago ito tumalikod para bumalik sa inuman, ay sinabi ko sa kanyang hindi niya ako masisisi. At hindi na ako sumama sa kanya pabalik doon. Sa halip, ay nagmamadali na akong tumakbong papalayo. Habang nasa daan, ay akin pang binabalik-balikan yung mga tagpo nung naroon pa ako sa handaan. Hindi rin kasi talaga ako makapaniwala na aswang ang mga taong naroon. Kung kaya, muli akong kinilabutan. Nagmadali pa ako. Kailangan kong makalayo na ng gusto bago pa tuluyang kumalat yung dilim. Sapagkat naisip kong lubang delikado. Baka sundan pa rin kasi nila ako. Bagaman hindi naman ako nawawala noon ng balisong sa katawan. Pero ano ba ang magagawa ng balisong ko sa kanila? Lalo na kung higit na mas marami ang kanilang bilang. Ang tanging pag-asa ko na lang siguro noon ay ang makahabol ng tabla. Nang nahihirapan na akong makita yung aking dinaraanan, ay binuksan ko na yung dala kong flashlight. Pareho kaming may dala ni Bino. Ang flashlight kasi sa amin nung mga panahon na iyon ay masasabing kasama sa mga pangunahing naming pangangailangan, katulad ng radyo at petrolyo. Halos hindi ako nagpahinga at tumigil sa pagtakbo. Ang pinakapahinga ko ay lakad para lang makalayo ng tuluyan mula roon. Nakaramdam pa ako noon ng matinding takot sa kung ano na kaya ang nangyari sa kaibigan ko. Nakonsensya ako, pero wala naman akong magagawa dahil desisyon niya iyon. Dumating ako sa bahay ng halos hating gabi na. Medyo mahirap talaga kasi maglakad kapag gabi. Wala pang kuryente sa amin nung mga panahong iyon. Tanging sa mismong bayan lang ang mayroon. Nang magtanong sa akin ang mga magulang ko kung saan ako galing, ay nagsinungaling ako. Sobrang pagod na kasi ako noon at ayokong masermonan pa kapag nalaman nilang si Bino ang aking kasama. Kanila kasi akong pinaiiwas dito dahil nga sa mabisyo at suga pa sa alak. Isa pa, ayokong may makaalam na taga sa amin na ako ang kasama ni Bino noong araw na iyon. Ano na lang kasi ang sasabihin ko sa kanila kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko? Paano ko ipapaliwanag ang tungkol sa mga aswang? Pagkatapos kong makapagpahingang sandali, ay kumain talaga ako. Nawala kasing lahat ng nakain ko dun sa handaan. Gutom na gutom ako pagdating ng bahay. Habang kumakain, ay muli akong kinabahan nang maalala kong baka may inilagay sila doon sa mga pagkaing kanilang inihanda. Kaya napaisip na naman ako ng malalim. Pagkatapos kong kumain, ay nag-isip ako kung ano ang aking gagawin para masiguro kong ligtas ako mula sa mga pagkain na aking kinain doon sa handaan. Hanggang sa nakatulugan ko na yung pag-iisip tungkol doon. Kinabukasan,
Nung mga alas 4 na ng hapon ay dumating sa bahay namin yung isang kapatid ni Pino at nagtatanong kung amin pa raw itong nakita. Nakaramdam ako ng matinding kaba, pero hindi ako nagpalata at sinabi ko na lang na hindi ko ito nakita simula pa kahapon. Ang lakas ng pagkalabog ng dibdib ko. Nag-alala talaga ako para sa kaibigan ko. Kahit ganun kasi si Pino, ay marami na kaming pinagsamahan. At mabait din naman talaga ito. Maliban nga lang sa pagiging sugapan nito sa alak. Nalungkot ako nang malaman kong hindi na nga nakauwi pa sa kanila si Pino. Tama yung kutob ko. At noon ko napatunayan na totoo pala talaga yung mga aswang. Mabilis na lumipas yung mga araw. Ipinagtirik na nila ng kandila si Pino. Tinanggap na nilang wala na ito. Nang magdadalawang linggo na, ay bigla na lang ginulantang yung baryo namin ng isang balita. Mabilis itong kumalat nang makita nilang nagbalik si Pino. Nakaramdam ako ng saya at hindi ako makapaniwala. Mabilis akong nagtungo sa kanila para kamustahin ito at upang makita. Nalaman namin na pansamantala pala muna siyang nagtrabaho doon. Sayang din raw kasi yung kanyang kikitain. Nung kami na lang dalawa, ay sinabi ko pa sa kanya na nag-alala ko na ang buong akala ko ay napahamak na talaga siya. Natawa naman siya sa akin at sinabing ako lang raw kasi masyadong malikot ang isip kung ano-ano raw ang pumapasok sa akin. Niyaya niya ako na doon daw namin ituloy yung aming kwentuhan sa kanilang kusina at magtitimpla siya ng kape. Nang nakaupo na ako sa gilid ng kanilang mesa, ay nagpunta na siya doon sa kanilang banggiran o yung pinaka-lababo upang magtimpla. Bali nakatalikod ang pwesto ko noon sa kanya habang patuloy ko siyang pinakikinggan sa mga ikinukwento niya. Nang humarap ako sa kanya, ay bigla akong nagulat nang makita kong may hawak na itong itak at nakaamba na ito para tagayin ako. Sa pagkataranta ko ay agad kong nadampot yung isang bangko na nasa malapit sa akin at iniangat. Sa kabutihang palad naman ay doon tumama yung kanyang itak. Iyon yung ginamit kong panangga sa patuloy niyang ginagawang pagtaga sa akin. Mabilis akong tumayo na hawak pa rin yung bangko at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Nang makadistansya ako sa kanya, ay kinuha ko na rin yung aking balisong at binuksan. Naisip kong bahala na kung sakaling kanya pa rin akong hahabulin ng taga. Nung lingunin ko siya, ay napansin kong hindi na niya ako sinundan. Doon ko palang binitiwan sa gilid ng daan yung kanilang upuan. Mabilis kong tinahak ang daan, pero hindi pauwi sa amin, kundi dumiretso ako sa barangay. Nang malapit na ako doon, ay bigla kong naramdaman yung hapdi. Ang buong akala ko talaga ay wala akong tama, pero may natapyas palang kapirasong laman sa may braso ko at ang dami ng dugo.
na nang makita ako ng isang taga-barangay ay napasigaw ito at agad akong nilapitan dahil napansin niya kaagad yung mga dugo sa suot ko, maging yung aking sugat. Mabilis na nagkarami yung mga tao. Kanila akong nilapatan ng pangunang lunas bago dinala sa pagamutan. Doon na ako naabutan ng aking mga magulang at kapatid. Kahit sila ay hindi makapaniwala na magagawa sa akin ni Pino iyon. Nalaman ko mula sa kanila na inaksyonan din naman pala kaagad ng barangay at nakipagkoordinasyon sa mga pulis. Kanilang isinuplong sa pulisya ang nangyari at agad na pinuntahan si Pino at nahuli. Hindi naman na niya ikinailapa yung krimen na kanyang nagawa dahil may bahid pa ng dugo yung itak na kanyang ginamit. Natagpuan din nila sa gilid ng daan yung upuan na ginamit kong panangga. Pati yung mga bakas ng taga sa mesa nila sa tuwing yung kanyang itak ay dumadaplis. Nung huli ay umamin din siya sa akin at humingi ng tawad nang minsan kaming magkaharap at nakakakilabot yung kanyang mga ipinagtapat sa akin. Lalapain pala talaga siya ng mga aswang, pero nakiusap lang daw siya na hawaan na lang at gawing kauri nila. Dahil sa nakatakas nga raw ako at siguradong mabubulabog sila sa kanilang lugar kapag may nangyaring masama sa kanya at dahil na rin sa aking mga natuklasan. Pero hindi pumayag ang mga ito. Maliban na lang daw na may gawin siyang isa pang pabor para sa kanila. At iyon nga raw ay ang patahimikin ako. Kaya niya raw iyon nagawa sa akin. Nagkasundo kami ni Pino at ng kanyang mga magulang na amin ang iaatras yung kaso laban sa kanya. At amin siyang ilalapit sa isang manggagamot para gumaling. Pero nagulat na lang kami nang isang araw ay makarating sa amin ang balita na namatay ito sa kulungan, na ang sinasabing dahilan ay binangungot daw. Pero hindi naman kami naniniwala. Sa palagay ko ay may malaking kinalaman yung mga aswang na iyon na aming pinuntahan ni Pino. Yun nga lang, gustuhin ko mang tumulong na mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan ko, ay natakot din ako. Dahil naisip kong may koneksyon ang mga ito. Nang mangyari iyon, ay hindi na ako nagtagal pa sa amin. Nagpamaynila ako dahil malakas ang aking kutob na baka ako na ang kanilang isusunod. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.